Dahil po sa serya ng mga krimen sangkot ang mga taxi, ipinatupad ang ID system sa mga taxi driver. Ngayong araw, magsasagawa ng ID inspection ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. May ulat si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, nandito tayo ngayon sa kanto ng EDSA at Connecticut dito sa Mandaluyong. Ito yung EDSA southbound, ano? Dito sinisimula ng LTFRB ang kanilang operasyon para siguruhin na ang ating mga taxi driver ay sumusunod doon sa bagong kautusan na kailangan po meron silang ID na nakasabit dito sa kanila mga minamanehong taxi. Nakalagay sa mga ID na ito ang mga importanteng impormasyon tulad ng kanilang pangalan, unang-una, ang kanilang litrato, at gayon din ang kanilang affidavit mula sa mga taxi companies sa kanilang pinagsisilbihan na sila ay authorized na magmaneho nitong taxi ito. Karagdagan detalye Rhea dito sa operasyong ito kasama natin ngayong umaga, Attorney Bobit Cabrera, Executive Director ng LTFRB. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, January 15 pa sinimula ng implementation ito. Kumusta po ang compliance natin so far? So far, may apprehensions na po tayo ng 38 since it started. Labas pa po ron yung mga pinagbibigyan po natin. Minsan yung naunahong first week, mga warnings pa lang ho. Like today, may na-apprehend na ho kaming isa na wala ho yung ID pero nakatago pala. So pinagsabihan na lang ho yun. So ang importante lang ho yung ID tsaka yung affidavit po. Okay. Ito hindi ho basta-basta ID. Yung affidavit para saan po ito? Yung affidavit po is just to signify or nakasulat po ron yung list of drivers po ng kumpanya. So para lang ho alam ho nating part ho sila ng kumpanya nila. So prueba ho yun na kasama po sila sa kumpanya. No? So malinaw ho ito para sa mga kapuso natin taxi driver na baka hindi alam, hindi lang ho basta-basta ID kundi ang affidavit ang kailangan. Sir, again, paliwanag lamang po natin lalo sa ating riding public. Ano ho itong point ng memorandum circular na ito requiring taxi drivers sa magkaroon ng ganitong ID? Well, the importance lang po is para lang ho yung sa safety po nila. Ang sinasabi nga ho namin, bago ho nila sakyan yung taxi, kunin na ho nila yung ID, tignan po nila yung listahan ho kung authorized po yung drivers nila. Medyo mas mahaba lang ho yung panahon bago sila makasakay, but it's for their safety for the time being ho. No? So tinitignan po namin kung gaano ho ka-effective ito. But at the same time, nagtatrabaho pa ho kami para ma-improve pa ho yung sistema natin. Ano ang parusa sa mga hindi sumusunod? Doon po sa magva-violate po na sa 5,000 on the first violation. But on the second or third, pag tuloy-tuloy po, magkakaproblema po sa amin yung kumpanya because pwede ho silang ma-revoke or masuspende during that time. Malinaw po yan. Nako, medyo mahapdi ho yung 5,000 pisong multa sa hindi pagsunod. Simple lamang naman po itong requirement na ito. No? Isasabit lamang at kailangan lamang merong malinaw na identification ang ating mga tsuper para na rin sa kaligtasan ng lahat. Hindi lamang po ng mga pasahero, no? Maging ng mga driver na rin. Tama po yan. Attorney Cabrera, maraming salamat po sa inyo. At Rhea, ayun nga, tulad ng nakita nyo kanina, nagpapatuloy pa rin po ang paninita ng ating mga taxi, ng ating mga LTFRB members sa mga taxi drivers para lamang po masiguro na sumusunod sila sa bagong kautosan na ito. At yan po ang sitwasyon mula dito sa EDSA, kanto ng Connecticut. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ivan Mayrina.